Sa unang araw ng mga bilanggo sa kulungan, bigla nilang napansin na ang mga gwardya ay nakasuot ng makakapal na sapatos na may insulasyon. At wala silang dalang anumang armas. Pero habang nagtataka ang mga bilanggong nakayapak, pinindot ng gwardya ang 1,000 volteheng power remote. Sa loob lang ng 1 segundo, isang malakas na kuryente ang dumaan sa kanilang mga katawan mula sa sahig. Dahilan para mangisay ang mga bilanggo sa kanilang kinatatayuan. Ang ganitong pagkakuryente ay masakit ngunit hindi agad nakamamatay. Mabisa itong paraan para parusahan at takutin ang mga bilanggo. Dahil ang sahig ay gawa lahat sa bakal. Kaya ang kulungang ito na may libo-libong preso ay kailangan lang ng 30 gwardya para pamahalaan. At ang pagpapakuryente kanina ay isang babala lamang. Pagkatapos, nagpalit ang mga bilanggo ng uniforme. At dinala sila sa isang selda na parang pabrika. Dito, ipinapatupad ang malupit na 8 oras na trabaho. Bawat workshop ay may isang supervisor na siyang responsable sa pag-aayos ng trabaho at iba pang gawain. Ayon sa patakaran, kailangang nasa assembly line ang mga bilanggo para mag-assemble ng mga pyesa ng makina para sa Galactic Empire. Ang mas malupit pa, kailangang magpaligsahan ng bawat grupo sa produksyon. Ang grupong may pinakamababang produksyon, lahat ng miyembro ay parurusahan sa pamamagitan ng kuryente. At ang grupong may pinakamataas na produksyon ay makakatanggap ng maliit na gantimpala. Kaya naman, ang mga bilanggo sa assembly line ay walang tigil sa pagtatrabaho. Siyempre, kapag may mga bagong dating lang, saka lang pumupunta rito ang mga gwardya. Sa ibang pagkakataon, hindi sila nagpapakita. Hindi sila nag-aalala na baka tumakas ang mga bilanggo. Ang sahig, mga mesa, upuan, at maging ang mga workstation sa assembly line ay pwedeng kuryentehin anumang oras. Ang pagpapakuryente ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas ay babala. Ang ikalawang antas ay parusa. Ang ikatlong antas ay nakamamatay. Binalaan ng supervisor si Andor na huwag makipag-away sa ibang bilanggo. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay maging pamilyar ka agad sa assembly line. Para tumaas ang ating produksyon. Huwag mo kaming pabagalin. Pero kara-rating lang ni Andor. At 40 minuto na lang ang natitira. Para habulin ang kota ng kanilang grupo para sa araw na iyon. Takot na ang lahat na makuryente. Biglang sumipa ang kanyang adrenaline. Para silang mga makinang walang pakiramdam. Paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong kilos ng mas mabilis pa. Ito ang unang beses na nakakita si Andor ng ganitong eksena sa buong buhay niya. Hindi niya alam ang gagawin, puro takot lang ang nararamdaman niya. Nalaman niya sa pakikipag-usap sa iba, na marami ritong katulad niya. Inosente silang hinuli at pinaratangan ng mga gawa-gawang krimen. Matapos ang isang buong araw ng trabaho, sa wakas ay nakabalik na sila sa kanilang mga selda. Ang hindi niya inaasahan. Kahit sa lugar ng pahinga ay bawal magsuot ng sapatos. Nakita niya na isa itong espasyo na halos 2 metro kwadrado lang ang laki.